Uy. Ganon, my God. Oo. Oo, kasi syempre, ang pinaka nakakilala sa'yo, yung close mo. Kaibigan mo. Tapos kaibigan mo na dinadala mo sa house nyo. Alam mo, masakit Family friend nyo. Oo. Mga ganun, di ba? Tapos, at the end, sila po pala yung sisira sa, Yes. hindi lang sa'yo, pati sa pamilya mo. Kasi alam nila yung family mo mismo. Deep down. Ano? Rolling in the deep. Ano daw yung mga what if nyo na sana ginawa nyo na lang? Ginawa nyo? Mga what if nyo? Oo, kasi kami madalas to sa amin tinatanong Yung sa inyo di namin alam. Ano yung mga what if nyo? What if nyo? What if hindi pala ako ngayon yung RM ng SB19, nag-ano ko, ganito, ganyan. Parang gano'n. What if nung time na kailangan pala ng SB19 na mag-stylist, hindi ko sila tinanggap, gano'n. What if hindi ako bumalik sa SB19 kasi dati ko na silang ka-work tapos nung kinukuha nila ako hindi na ako bumalik. Ano nga yung mga ganun yun, di ba? Kasi hindi namin alam yan Pero natapag-usapan natin last time. Yung tinanong kay Ate Lea, yung sabi ko sa'yo last time, sa tingin mo, yung sa career mo ba ngayon, saan ka feeling mo mas nag-improve? Yung sa dati mong career o yung career mo ngayon? So, ang tanong naman ngayon, ano yung what if nyo na sana parang, ano na yung what if nyo? Baka mamali pa yung question. Or yung what if nyo na gusto nyo rin, pwede nyo balik rin. What if na gusto nyo rin. Bukod dito. Ganun. Ang hirap. Kasi, naman yung mga Wala na tanong itong nyo. masoto. kasi masaya naman yung life ko ngayon talaga. Comfy ako. Pero siguro iniisip ko rin, what if, nung mas bata ako, umalis ako ng Pilipinas? Ano kaya naging takbo ng buhay ko? Ayan. Or anong klaseng tao kaya ako? I don't know. Oo, hindi ko alam. Siguro kung meron man ako na, kung na magdidesisyon ulit ako na mag-work ako sa Philippines, nung kakagraduate ko pa lang or alis ako, siguro, baka gusto ko rin makita yung version ko kung umalis ako ng Pilipinas. Siguro yung accent ko ngayon iba. Paano? Hi Lola! Hello. How's everyone in Manila? Ganon. Paano, what if daw... Pero feeling ko pag hindi ko kayo kilala. Oo, hindi talaga. Diba? Baka nanonood lang ako ng concert nyo. Or baka basher. Oo, pwedeng basher. Diba? Hindi ko alam. Pwede yun. O ikaw, Saya, ano yung what if mo? What if hindi kami na-bankrupt? Feeling ko hindi ako mapupunta sa billion. Oo nga, no. Ay, yung story kasi sila Sayang kasi mayaman talaga. Scholar kasi siya sa... Scholar siya sa Binion. So, kung mas may budget sila... Scholar ka ba? Oo, kasi... Wala akong ganito pero matalino ako. Alam mo, kaya best friend kita. Kala ako bugal-bugal. Oo, kasi pala sa'yo ka boba, but we're smart. Love it. Oo, kasi sila Sayan, lang yan. mayaman dati sila Sayan, na bankrupt lang. So, kung natuloy yung yaman nila Sayan, di siguro sa ibang school siya Ano kami? Harvard din siya. Magpa-Canada sana kami sa Winnipeg. Talaga? O, di sana fan ka namin ngayon, tas taga Winnipeg ka, nanonood ka ng concert namin. Ano? Kung wala si Sigurado. Sayan, hindi tayo sisikat. Parang nakakasigurado. Umalin Feeling ko mo. fan ako ni... Yun yung what if mo. What if mo di kayo na-bankrupt? Dahil doon, nag-separate yung... Oh, grabe naman, MMK. Baka maiyak ka Saya, Oo nga, hindi naman ako naiyak sa ganyan. Pero doon nag-separate yung parents ko. Feeling ko, pag hindi kami na-bankrupt, buo pa din kami. Tapos feeling ko, hindi ako wala sa ganyan. Kasi nasa Canada kayo. Natuloy kayo sa Canada. Canadian na Hindi siya. lang naman Hindi yung sana kinita ka namin sa Canada. Oh, sa kita namin hindi naman kita kilala. Ay, kaya nga kinita ka namin eh. Kita. Nasa company ka ni Mr. Ay, feeling ko. Pili ko naman Pili ko kung nasa Canada ka at fan ka ng SB19, stalker ka. Feeling ko pa na, nagtatrabaho kay Miss Debbie. Yun yung... Nag-echo ka. O, tas bias mo si Pablo, susundan mo kahit saan. Bibigyan ko kayo ng t-shirt. Ganun. Tapos dadalahin mo kami sa mga deliver mo kami sa Samgyupsalan. Oo. Tapos sabihin mo, bago kayo umuwi, bakit? Totoo naman ganun naman. Ako lang. O ikaw ate, anong what if mo? Ay! Ulo, ganun yung reaction. Akala ko hindi na ako Ano yung what if mo, te? Donut. Ay, Dunkin'. Donut. Try mo yung Oo. Dunkin'. Kunti na lang yan.
Kaso nag-toothbrush na. Ito hindi ko alam kung makaka-relate sa akin si Rain dito, pero I think Naiyak na siya. dumadaplis to sa people in the LGBT community. What if Oh. naging straight? Ay, ang ganda nun. Oo. What if, anong magiging buhay namin if hindi Hindi tayo Hindi kami bakita. rainbow. Ano Oo. ideal type mo sa lalaki? Wala. Wait lang, iniisip ko kung madadamay ba yung pagiging magkakakilala natin kung dyan sa what if mo. Oo, malaki. Talaga? Ano yun yung part yun ng decisions mo eh. Malate ka lang ng isang oras sa isang ginawa mo, babago. Wait lang, kung if ever man Miss Reyna, naging straight ka, hindi ka ba magiging stylist, feeling mo? Feeling ko hindi. Ah, talaga? Feeling ko magiging Basketball CEO talaga ako sa... Yung gagana. Tapos gagano ka sa crush mo. Eh! Ito, malalim mong boses. Kamusta kayo dyan? Pogi! Sa mga viewers si Stel. Naghanap po ako ng boyfriend. Girlfriend? Boyfriend talaga eh. Gusto ko po ng lalaki na magmamahal sa akin. Mga babuhay. At tatanggapin ako kung sino ako. Yeah. Sana kayo na po yun. So kung straight ka, Miss Rey, hindi ka magiging stylist. Feeling ko hindi. Feeling ko magiging office ako talaga. Boss. Office boss. Tutuloy ko yung career ko na yun. Feeling ko. Marketing. Marketing. Pero wala naman, hindi naman to say na may gender ang pagiging stylist. Oo, diba? Pero parang, feeling ko siguro hindi, or baka nasa creatives pa rin ako, pero baka ad agency. Different department lang. Oo. Oo, Or ad parang hindi, agency. kung nasa kung straight ka, parang hindi ka magtsatsaga mag-aral ng mga about fashion. Oo. Sa side kung ikaw. Oo, pero feeling ko, creative work pa din. Creative work pa Oo. Imagine ko si Miss Ray ng basketball player. Gagano siya. Para sa, para sa yun. Para sa yun, babe. Iwan mo. Depends, pare. Ba't kaya parang ka nagpapatulog ng bata? Yung free throw, yung... Eh! Ikaw ate, bakit mo naisip yung what if na yun? Pero it's no big deal Oo. Minsan kuwari, lalo na kapag may times na we will be discriminated. May isip mo na, tapos sobrang frustrated ka sa nangyayari. What if, yun na lang ako, para hindi ko mararanasan yun. May mga ganun. Valid point. Pero, no regrets. Oo, happy ka nga ngayon eh. Ganda pa nga ng jowa mo, di ba? Kung nanonood ka daw. Shout out, baby girl. Sulatan ka niya ng tula. Kung nanonood ka ngayon, Catherine. Eh! O ikaw, Johnny, what if mo? Ako, pag inisip ko lang dati, paano pag hindi Pilipino yung magulang ko, ano kay itsura ko? Alam mo, lagi natin pinag-uusapan yan. Si Sayan, sabi ni Sayan, pag naglalakad tayo sa labas, tas nakatingin siya sa mga kaidaran niya, paano kaya kung dito ako lumaki, no? Ano kayang suotan ko? Hindi ko labas na yung pusod ko. Ganun yung niya. Alam mo, totoo yan. Feeling ko rin kasi kung girl ako, ano kaya akong klaseng girl? Feeling ko sobrang kikay ko. Ay, tumatawa kasi feeling nga ho ako. Pero hindi. Feeling ko lang ako, sobrang artist, sobrang kikay na girl. Yung mahilig sa pink, yung mga ganon. Oo. Pero ayoko maging girl. Isa yun sa mga super thankful ako kay Miss M. Dahil naparealize... Na-mention na naman si Miss M. Oo. Dahil doon sa transition niya, doon ko nalaman na, bakla lang pala ako. Ayoko maging babae. Gusto ko lang ng lalaki, pero okay ako na bakla ako. Hindi ko kailangan maging babae para doon ko sa kanya, as in ako sa kanya. Marami kang realization. Oo, thankful ako sa kanya. Kasi dati, Thank you, Miss M. yung pagbakla, yung feeling mo, gusto maging babae niyan. Gusto niya maging ganito. Yun pala, hindi pala necessary. Doon ko yun nung habang tinutulungan ko si Miss M sa journey niya at habang pinapanood ko siya sa journey niya, doon ko na-realize na, ito pala talaga ang gender ko. This is my sogi. So, happy ako na gano'n. Yes. Sogi.
Ayun yung what if mo dyan? Paano kung yung parents mo hindi Pinoy? Kasi naisip ko, di ba yung lola ko? Ayaw may history ng ano. Yung lola ko, half American. Lola ni Jia, half Yung mama American. niya, yung lola ko sa tuhod na, di ba? Tama. Lola ko sa tuhod, dapat dadalhin siya sa Amerika ng asawa niya. Sundalong Amerikano. Hindi siya pinayagan no Nagkaasawa. lola ko sa mas mababa pa. Ang tawag ko. Yung nanay niya. Nanay sa, lola sa Talampakan. Alakan. Hindi siya pinayagan kasi Lola sa dulo ng Hintuturo. basta yung nanay ng lola ko Nanday. sa tuhod, hindi siya pinayagan kasi nasumama kasi nag-iisang babaeng anak siya. So, feeling paano mo, kapag sumama, so yung doon na panganak si Tita Gemma. basta ganun yung flow. Sa ibang. So, inisip ko, Blue eyes pero ka pag na blue siguro. eyes yung ano ko, diba? Kanina mayroong blue eyes sa sa Ang dami dito, ganda ng mata, no? Gusto Tapos ko talaga puro masinundan mo ng ano, tingin eh, no? Bakit kilala niya ba ako? Sa Pilipinas, hindi ko pwedeng gawin yun. Feeling ko, Jason, ang what if mo, what if duwende ako? Naging duwende. Kasi lagi siyang gumagano, no? Tinitignan yung sarili niya sa lamin. Alam mo, Laganto yung tenga. alam mo yung epic na, na animated movie? Epic? Epic. Ang ganda nun. Gusto ko mabuhay doon sa lugar nila. Wala lang, share ko lang. What if? Ba yung DOA Ano pa? series? Na ano? DOA. DOA. Hindi ganda nun. DOA, parang familiar. Then, arrival. As in like OA. Dead on arrival. OA? THEOA? Oo. The OA overachiever. Ano storya nun? Parang... May dugo ang bra. Charot. Mamaya na lang. Sige. Ako yung what if ko, what if kung nung nagpunta ako sa Japan, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. Ay, oo nga pala. Pumunta ka ng Japan. Like, doon ako nagstay talaga para doon na mag-work, mag-ipon, and maggumawa ng family. Diba? So, ano kaya ako ngayon? Like, successful kaya ako sa Japan? Like, worker pa rin ba ako? Or nakagawa na ako ng business? Pwede rin yun. May anak na. Or baka may anak kasal na. ka na ngayon. Oo, may anak na siguro ako. Kasal na. Pamilyado na. Or kung siguro kung nagstay ako sa Japan, pwedeng kabaliktaran. Like, napariwala ako. Ganon. Naging pasaway ako sa tita ko. Ganon. Oh my God. Diba? Yun yung what if ko eh. In fairness. In fairness ha. Kasi dati rin eh, parang nung nasa Japan ako, ang dami ring plans ng tita ko eh. Na para matuloy yung pag-ahon namin. So wala lang, yun lang, naisip ko lang. Ano pa yung mga grabe yung mga nila, wag. Guys, tapos naman na yun. Hindi na mo naman na mababalikan yun. Yung mga comment nila, wag. Oo. Wala naman na. Ano daw yung red flag sa inyo? For both, anything, for boys or for girls, kahit ano daw yung red flag? So, hindi kailangan necessary na sa relationship. Oo, yun sa person. Sa person, red flag mo sa isang tao. Hindi marunong makisama. Hindi nagtataas ng seat cover ng ano. Ay, ako din naisip ko yan eh. Alin? May talsik Pag-iihi. Napaka specific. O sila ayaw rin nila noon yung yung hindi nagtataas ng seat cover. Sabi nila, "Nar." Yung may talsik ng A-side doon. Ay, alam mo, maganda yung tanong na yan. Kasi lagi na pag-uusapan ang red flag at green flag. Pero May parang beige feeling flag ko, pa. yung effect niya sa tao, hindi madalas sineseryoso. Dapat sineseryoso ang red flag. Oo, yung they are there for a reason. And so as green flags din, di ba? What can you do? Oo, so parang, lalo doon sa mga nasa getting to know you stage, minsan may red flag na, naku, justify ng mga hitag para Ayaw maging green mabago. flag, ayaw mabago. Yan, kaya maraming naluloko, kaya maraming umaasa na sasaktan dahil sa ugaling yan. So red flags are there for you to take note of it, not to deny and make it right. What is right can never be wrong. What is right What is wrong? right. And what is wrong can never be right. Oo. So parang, siguro, ako ang pinaka-red flag ko nga sa tao, yung sinungaling. Saka yung hindi umaamin ng pagkakamali. Ooh, Kasi, that's deep. Ano ako sa akin eh. Hindi ko alam. Hindi Siguro, accountable. we were raised that way. Pero, yung turo sa akin ng magulang ko,
kapag nagkamali ka, hindi ka hinaan na mag-sorry ka. Oo. Aminin mo na. Kasi, tao ka lang. Nagkakamali ka. Diba? Yung parang, it is more admirable to correct someone who made a mistake than someone who justifies it with a lie. Oo. Oo, diba? Parang, Pak. oo, parang ang baho lang ng pagkatao mo pag ganun ka. Yung, when you make a mistake, you say sorry. When you did wrong to someone, you say sorry. Mm-mm. And mean it. Oo, kailangan you mean it. Oo, parang, yeah, yun red flag sa akin yun. Pag hindi marunong. Yung kahit sa simpleng bagay na, at saka ito pa, red flag sa akin, yung mga tao na humang trato ng iba. Halimbawa yung mga waiter, Ay, yung mga oo. janitress. Oo, yung parang pag-aari ka na nila. Yes. Pag-aari mo na, parang Sa akin, ganon. very telling yan. Yung kadalasan, kapag mabait ka doon sa mga... Hindi, ayoko gamitin yung term na mababa. Yung how you are to others is a reflection of your values. So kapag magaling ka mang maliit, red flag sa akin. Red flag sa akin. Yung mga simpleng paano mag-order. Halimbawa, dati nung nakikipag-date ako, tinitignan ko yan paano mag-order. Paano paano siya kumausap ng waiter. Paano siya kumausap ng valet driver. Yung parang, pag may dating na mayabang, minsan nata-turn off ako. Oo, yun. Para, Daming red flag. oo. Ikaw, Sai. Red flag. Ano yung beige flag? Ewan ko, nakikita ko na yung sa TikTok. May beige? Search natin. Sabi niya flagpole po ako. I love flagpoles. I love flagpoles! Ano bang red flag ko? Ay, red flag ko. Inisip ko na yung red flag ko. Ano yung Ano ka red hair? Orange tea? Ayun ah. Ay, red flag ko yung colorblind. Ako siguro pag yung tipong yung taong gusto niya, siya lang lagi yung inaasikaso. Tama pa na ba yung term? Parang dapat pag gusto niya, dapat sasama kayong lahat. Pero pag ayaw niya na, dapat ayaw niya na rin lahat. Parang ganun. Oh, technic beige flag pala boring. Ay, boring. Yung parang ganun. Parang hindi marunong makisama sa tao. Hindi marunong makiramdam. Oo. Parang ganun. Ang hirap kasi makisama sa ganun eh. Yung tipong, for example, friend mo, papakilala mo sa parents mo. Tapos, malalaman ng parents mo, ganun pala siya. Tapos, ikaw yung mahirapan mag-adjust na parang, pipilitin mo pa rin kasi friend mo, pero doon mo matutuklasan na, ay, ganito pala yung ganito pala yung tao. So, parang, ang off. Ayun nga, di ba? Ayun, yung parang, sa kanya lang dapat yung pabor. Ayun na nga, parang reflection din yun ng values. Oo. So, talagang parang, values is really important. Yun talaga. Oo. Tsaka yung yung nauso ngayon, yung main character syndrome. I hate that too. Yung dapat siya bida, ganun. Ganun. Yeah, unless joke, nakakatawa. Oo, Pero yun, gets pa yun. Kung seryoso, baho. Marumi, ew. Kadiri. Yun yung sa'yo, Sai. Yun din, same. Sa'yo, Ate Lea, red flag? Yung pinaka. Parang nag-fall under din dun eh. Kasi parang sa amin, sa sayaw, di ba? Parang kapag may nag-audition sa Scouts, mas tinitingnan namin yung yung attitude niya towards professionalism. Than talent. Kasi yung talent, kaya siyang Palitan. kaya siyang i-train. Matutunan. Over time. Kaya mo siyang matutunan. Lalo na kapag nakita mo dun sa attitude ng tao na willing siya to learn. Pero ang ugali, tama, si Rain, values. Sinabi rin sa akin yan, yung sinabi rin sa akin yan nung mentor ko na nag-uumpisa ako na style. Kailangan maging professional ka at maging mabait ka kasi ang mabait, mahirap palitan. Dahil ang galing, natututunan. Oo. Perfect. Wait lang. Magti-thank you lang ako sa mga nag-sticker. Natutuwa sila sa usapan, no? Thank you sa mga stickers. Thank you sa mga stickers. Thank you kay Stellar Angels, Josamarix, KS Flores. Ay, ito pala yung kanina eh. Ay, hindi, joke lang. KS Flores, Natmecha, Kentel Ubu, _, kindness. Ito, kindness. Tsaka kay Jenny Lee Jade,
Marife_very_best18, tsaka kay Malensky. Sila pa rin yun, oh. Sila pa din. Thank you po. Ikaw dyan, ano yung ano mo? Ayaw, yung red flag na ayaw mo? Hmm. Hindi mo alam? Siguro pag inconsiderate, yung parang hindi, walang pakialam sa iba masyado. Pare, yung hindi naman, parang hindi niya napapansin or iniisip yung Kapakanan ng ibang iba, tao. o epekto sa ibang tao. Pare, may table. Tapos, apat kayo nagagamit ng table. Tapos, kukunin mo na agad yung kalahati ng Space ng table. space ng table. Yung parang ganun. Gets. Parang yung ba isipin yung iba, paano yung iba, hindi na makakagamit. Pero may rin Lagot doon, kayo parang kayo. nakakatakot din sa magsabi ng mga ayaw mo kasi parang paano pag hindi ko namamalayan, ginagawa ko rin pala siya. Kaya Well, normal nakakatakot din, pa isip oo. na parang sana sabihin agad What sa if akin ikaw yung pag may red flag mali. pala? Oo, no. Kaya dapat maganda sinasabi rin agad sa tao na ito yung ginagawa Ikaw, ko. ganun ka Kasi rin mamaya, minsan. Parang ay, ganun. ganun ba? At least, pag kasi minsan kakatakot din na yung ayaw mo, ikaw na pala. Ay, ang ganda nun. Wait lang, nawala. Ang ganda nung kinaano mo, ayaw mo, ikaw na pala. Correct. So, dapat lagi ka magsi-self-check. Self-check. Ganun, Oo, ganun. laging sinasabi. Or dapat Self-check. yung tao sa Parang paligid kahapon mo, Oo. sabihin sa'yo. Oh, i-follow all through natin yun. How do you do self-check? Ang makakaano naman yan kasi, self-check, mararamdaman mo naman sa mga taong kasama mo eh. Automatic eh. 'Di ba? Yung Kung self-check. ano. Kung, parang Mapapakiramdaman mo, parang, iba yung ihip ng... parang parang ilag sa akin yung tao ngayon na may nagawa ba akong something sa kanya. Parang ganun. Ako ganun yung naano ko minsan, nafe-feel ko pag... Ako naman, Tsaka backtrack. Mag-backtrack ka rin ng mga nagawa mo. Parang ganun. yung parang ako dapat lagi kang in touch sa values. Kasi yung parang baka ang iniisip ng mga tao sa self-check. Kailangan isa siyang grand act. Na uupo ako. Hi, Rain! Ano nga, share today, bitch. Diba? Oo, natin kasi salamin. Hindi ganun. Yung parang, ako I believe na it is nice to assess things when the feeling is still there. So, yung kung halimbawa, may sitwasyon, tanongin mo agad sarili mo, ano kayang ginawa ko? Kasi pwede mo siyang balikan. Yun. Oo, backtrack. di ba? Yung pwede mo siyang, shucks, nung itong moment na to, napaisip ako tama kayang ginawa ko, abangan ko yan. Oo. Ito yung ginawa, ito yung naging desisyon ko. For sure, may life lesson yan na sinasabi. Aabangan ko yan, na ibulong sa akin yan yung dapat lagi kang bukas. Or Oo. yung taong pinagkakatiwalaan mo, pwede mo siyang tanongin. Yes. Yun. Isa rin yun. Oo. Diba? Parang pag halimbawa mabaho yung hininga mo, yung parang merong tao na kapag iba yung nagsabi, ma-offend ka. Pero yung kapag yung tinatrust mo, sis, ang baho ng hininga mo. sis. Matanggap mo pa. Talaga ba? Minsan kami ni M ganun. Hi, Miss M. Yung pride mo yung yung... Actually, pride talaga. Kung pride mo. Di tanongin mo yung taong pinagkakatiwalaan mo at least kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, baka maniwala ka dun sa pinagkakatiwalaan. Pero ang problema dyan, kapag egotistic ka, kapag wala Ito pa sa kang... narcissistic, egotistic. Egotistic, parang narcissist din yun eh. Same pala. Oo. Actually, ang mas malala nun is egomaniac. Oo. Yung parang, paano kung halimbawa, wala ka nang pinakikinggan, lulong ka. Diba? Parang kasi sa akin, babalik ka dapat sa values mo. Kasi yung hihintay mo pang may masamang mangyari sa'yo para mamulat ka uli sa buhay. Paano Diba? pag iba yung values mo? Shucks, questionable. Yun, mo. questionable yun. Kasi Magkaiba kayo ng You need values. help. Oo, you need help. doon Talaga. mahirap mag-adjust eh. Kasi sa buhay naman talaga, iba-iba kayo ng kinalakihan, Oo. iba kayo ng childhood. So, Oo. hindi mo rin Hindi okay sa hindi okay sa okay lang pala sa kanya na kinalakihan niyang ganun. Oo.
siguro basta ako, babalik lang muna sa do not justify yung parang, ewan ko, naniniwala kasi ako na kahit gaano pa natin paikot-ikutin ng isang bagay, alam mo kung kailan, kung kailan siya tama or mali. Deep inside your heart, you know when something is wrong, right or wrong. Yung parang, pakatotoo ka, oo, sa sarili mo. Because, di ba, yan yung natutunan natin ng COVID. Walang tutulong sa'yo na ibang tao kung hindi ang sarili mo lamang, di ba? Yung habang nakakulong ka sa kwarto mo, ako lang din pala ako lang din pala ang magsisave ng sarili ko. So, I guess that's it. Oo. Yung self-check is not a grand act. Yung, di ba, yung make notes, like yung from the smallest to the biggest things na ginagawa mo. Kasi ayun nga, if you make time, your friend, darating yung araw na, ito yung lesson na sinabi sa akin doon. Hindi ko pala to dapat ginawa. Hindi ko to ulit. Mayabang pala ako nung moment na yun. Mali yun. Diba? Yun. Nabasa ko kanina na wala lang. Should I do the right things or do things right? Ano yun? Tama ba yung pagkakabasa ko? Honest lang. Should I do Oo. the right thing? Di ba mali yung ano ko? Okay, good. Saka yun, ang turo sa amin nila Justin sa Lasal, you should always do Lasal ordinary lang? things extraordinarily well. Oo. Kala ko true. That is the Lasalian spirit. Ghoste. Oo. Na parang, ang mantra namin ni Miss M dyan, Ay, yung phone. Ano? naliligo ka Full na charge lang na. naman, magkuskus ka na. Diba? Naghuhugas ka na rin lang naman ng Galingan mo na. poetry. Sabunin mo na. Huwag mo nang i-wipes. Diba? Yung, yun nga, naliligo ka na lang, kuskusin mo na. Nagbasa ka na naman ng ulo, Shampoohin mo na. shampoohin mo na. Conditionerin mo pa. Diba? Yung gawin mo na, masarap pag binubuhos ang puso sa trabaho, sa kailangan gawin. Mas masarap ang rewards, mas matamis ang juice. Basa nyo na yan. Parang shame lang yun lang. Meaningful daw ng words. Wow. Oh, meaningful. Okay, baka Hello, grabe naman. Advice daw sa mga black sheep sa family. Black sheep. Have you any... Ano bang advice Alam mo sa yung black black sheep na yan, naging ano na lang siya. Nagpalipat-lipat ng culture. Pero for me, there's no such thing as black sheep. Hindi niya naman kasalanan. Tsaka sa way lang rin siguro yun ang pagtrato mo dun sa taong yun. Kung feeling mo naman, for example, parte ng family mo, masasabi mo bang black sheep talaga siya? Kung alam mo rin naman yung reason kung bakit siya nagkakaganon. Parang ganon. Agree ako doon. Feeling ko nagiging label na lang siya. Correct. What if bias yung judgment mo, yung siya lang sinabihan mo ng black sheep kasi ayaw mo sa kanya. At saka I think you should never punish anyone or someone for being unique. Oo, yung kung kakaiba ka sa pamilya mo, Gumawa bongga! ka na kayo ng libro. Diba? Yun nga yung you should never punish Nakalagay, anyone for rain, being rain, unique. go away. Kasi yung uniqueness natin ang special, nakakapagpa-special sa atin. So, what if I'm thin? Feeling ba charming ako? Siyempre hindi, di ba? Hindi, totoo yun talaga. Parang, we should never punish anyone. So, kung halimbawa si Stel, sa family niya siya yung singer. O kung nagpadala siya sa mga, siya lang yung singer sa family nila. Tapos nagpadala siya na, she's still black sheep kasi siya lang yung mga nganta. Bisyoso yan. So, feeling sikat siya. Di sana niya achieve yung dreams niya, di ba? Yung parang, should never punish anyone or someone for being unique. Kasi uniqueness should always be celebrated. True. Celebrated, nourished, and nurtured. Ganon. Rain, rain, go away. Napaisip tuloy ako doon, pwede sa book na yan, pwede yung rain on me. Rain on Wow. me. Hey! Gawa ka ng book, tas rain on me. Oh, di ba? Rainier on me. Ay, shucks, may bonggang tanong Ano? talaga dito. Oh, ano yan? Wait lang, may tanong. Sa Twitter? Ang tanong ko lang po is kailan tatanggalin ang foot mask? Ayan yung nakita Ay, ko. gagi. Kasi 20 minutes na. Sabi Oh, more tanggalin niyo na. more than 1 hour na daw yung Ang foot galing mask niyo. na. Eh, gusto namin matagal. Bakit ba?
Yung kasayaan nga, itinulugan niya eh. Tinulugan mo? Nakatulog. First impression daw sa isa't isa. Uy! Maganda yan. Si Sai, nakala ko mukhang tanga. Charot, hindi, joke lang. First impression, well, kasi sila Justin sa sister napapanood ko na nun. O di, hindi may na X na impression kami. sa kanila. Kami na ng tatlo. Sama kami sa inyo. Si Impression namin sa Stephanie inyo. talaga, nung ano ko talaga, siya yung fun, siya yung madaling kausap. Same. Hugasan mo. Si Justin, ang first impression ko sa kanya, natatakot ako sa kanya. Kasi, Quiet. ay, yung mga tahimik, yun yung may kulo sa loob Tahimik minsan. lang Hindi sila. naman yun yung sinabi ko, pero parang, Ganun na nga. Pero parang patungo na doon. hindi kasi syempre, di ba, minsan yung pag-quiet yung tao, hindi mo alam kung masaya ba siya or hindi. Hindi mo alam anong gusto. Anong gusto or ayaw. So, yun. Oo. Eh, syempre, since work yung first interaction natin, I need feedback. O di ba? Biglang nagtrabaho. Yan yung yan yung beige flag. Boring. Nasa ano tayo? Sabi ko message. Hugasan ko lang to. Sige, go. Nakikihugas ako Ako, ang impression ko nun kay Ate Lea, Lamabo. parang parang akala ko si Ate Lea hindi tatagal sa amin. Hindi kasi yung unang tingin ko sa'yo, parang parang sobrang bait mo, na parang Wow! na parang pagbibigyan mo kami lahat sa mga namin. Kasi syempre, iniisip ko nun pag RM, dapat matibay, dapat yung yung talagang babaliin yung mga sungay. Eh nung na-meet kita, parang syempre, ano ka sa amin, kumain na ba kayo? Ganun pa yung approach mo sa amin. Tapos naka-black ka pa nun na mini dress ba yun? Ganun. Tapos sabi ko, feeling ko to si Miss Lea pa nga tawag ko sa inyo eh. Feeling ko si Miss Lea hindi niya kakayanin yung ugali ng ibang members. Joke lang. Feeling ko hindi niya kakayanin yung ugali Hirap ng namin. trabaho Kasi tapos sobrang kami, iba-iba talaga ng gusto, sobrang iba-iba ng request. So, feeling ko ganun. Tapos nung nakilala ko si Ate Lea, ay, iba to, walang-wala si Ay, walang-wala yung Justin, may walang-walang hindi tao kayang dito. gawin si si Ate Lea. Kasi nga parang lahat naman nilalabanan mo, parang ganun. O nila mo. Sorry. Sabi ko, in fairness kay Ate Lea, talagang pumuputol to ng parang sanga kahit putulin. Kayang putulin. Si Saya, nung una ko na-meet, parang sabi ko, weird naman ito. Parang di mo alam kung anong decision niya for today. Parang ganun. Kasi yung tingin mo nun sa amin ganun, Nagpalipat-lipat. Kailan yan? Tapos ang sabi mo sa akin, nalilito ka kung sino si Sejun tsaka si Stel. Oo. Di ba? Sabi niya, Paalala mo. oo, sabi ko, ano yung Tagal na so, ano yung impression mo sa amin nung nakita mo SB19? Sabi niya, wala lang, kilala ko naman kayo, pero nalilito ko kung sino si Sejun tsaka si Stel. Sabi mo, ang tingin mo kay Sejun, si Stel, ang tingin mo sa akin, Sejun. oo nga. Napapagpalit mo kami dalawa. Oo nga. Di ba? Tagal Yun yung na unang nun. impression mo sa amin. Naalala mo pa. Siyempre, I remember a lot of things. 2018? Oh, so yun yung pagkakilala ko kay Sayan. Parang ano ba to si Sayan? Parang parang di ko alam ano tumatakbo sa isip mo kung normal ba or something. Kasi hindi kasi siya tahimik tapos 'di ba yung lakad ni Sayan yung ngayon ang ganun din siya sa office pag naglalakad tapos di mo alam kung ano iniisip kasi nakatingin sa malayo Nagbabalat tapos na? ganun. Di Di pa. pa, te. Hindi Tagal pa, pa yan. bukas pa to. Hindi, kahit After 3 days, mga After ganun. 3 days. Tapos yun, tinanong ko siya kung kamusta yung impression niya sa SB19 yun. Nalilito siya kung sino si Sejun tsaka si Yung sister. impression mo sa akin, nalilito sa SP. Hindi, yun nga. Yung sabi ko, di ko na-gets ko ano yung iniisip mo. Kung nag-iisip ka ba ng normal or what. Si Miss Rain, actually si Miss Rain na-visualize ko na agad siya. Pero Visualize na imagine. na-imagine ko na siya. Kasi ang una ko naka-work talaga, si Rio tsaka si Miss M. Tapos sabi ni, nung Disney, Disney, first time yun. Kasi sabi ko, parang Naman gusto ko ko. 1 year na! Tahimik pa si Rio doon. Di pa pala sagot si Rio. O joke lang, sinirahan si Rio. Nakilala ko kasi nun si Miss M tsaka si Rio sa Disney. Yung first Disney project. Philippine Arena. Tapos sabi pa ni Miss Rain, tinanong ko, sabi ko nun kay Miss Rain, kay Miss M, if ever po ba may event kami, pwede ka ulit namin kunin, pero as a group na kami. Sabi ni Miss M, pwede naman, pero feeling ko, pagdating ng panahon na yun, hindi na ako, yung pinaka, namin, yung katrabaho na namin, kasi more on, more on, Behavioral science kasi sila. may sinabi siyang term nun mas, mas sa,
Basta project, nasa ano siya, admin, parang ganun sinabi niya. Pero yung isa, yung talagang nag-handle ng mga, ayun, more on paperworks ako. Yung isa yung humaharap talaga sa mga artist. Sabi ko, sino po siya? Kaya nga, Sabi hindi niya, tayo hinarap din. Si Miss Rain yun, kaya lang nasa ano siya ngayon, nasa Paris. Yun yung kasama mo si Kuya Billy. Sabi ko, baka po, sana po ma-meet ko rin siya. Tapos tinanong ko, kamusta po siya? Ganon. Tapos nagsabi si Miss M. Tapos ito si James pala, kilala na kayo. Tapos kinikwento ni James na na okay ka rin daw, ganon. Tapos iniisip ko, baka nga okay din siya. Tapos na-meet ko si Miss Rain. Ay, para siyang walking rainbow, parang ganon. Ang rainbow. Yun, okay naman. Gusto ko maging bang. Kasi Justin, nung unang impression ko kay Justin, yung totoo, sinabi ko na sa ito, Justin, di ba? Nung pagpasok mo ng show BT office, sabi ko, ay, pogi, for sure mayabang to. Parang ganon. Oo, ganon talaga. Kasi, pogi, tas parang tinititigan siya ng mga tao, tas parang welcome na welcome siya. Tapos siya, naka-braces ka ba nun? Naka-braces ka pa nun, di ba? Or retainers. Tas naka-retainer, tas ngiti-ngiti siya, tas hi, hello po. Tas siya, talagang, hello po, ganun siya ng ganun sa lahat ng tao. Tas parang sabi ko, ay, masyado naman feeling to, porket pogi, mayabang siguro to. Ganun. Hindi, kasi ganun yung vibe na nakuha ko, yung parang feel na feel mo, kasi pogi ka, so lahat ng tao, maisi mong baba. Super pogi na si Justin dati pa. Oo, pero siya noon, bagets pa siya noon, tapos payatot pa siya talaga. Tapos, nung nalaman ko, ang kukorni naman ng joke, sabi ko, ay, anak lang. Hindi, joke lang. Nung nalaman ko mabait pala nag-joke ka sa noon, kumakain sa fast food. Sabi mo, ang sabi ng tata, Anong saging anong prutas ang nakakatakot? Oh, sabi ba naman niya, anong prutas ang nakakatakot? Banana na. Tapos paano daw magalit yung paano magalit yung sa anak? Yung tigre sa anak. Sa tatay, ay, Paano magalit? Basta something, ganun. Yung mga joke niya. Tiger. Basta ganun naman ito. Sabi ko, ganun. Actually, yung mga jokes ni Justin, hindi nakakatawa, pero witty. Yun na, the elephant in the room. Oo, pero witty. Oo. Kasi, mas pang matalino siya. Feeling ko si Justin funny siya sa Amerika. Kasi witty humor ang uso dito. Dito naman tayo sa Amerika, hindi tayo natatawa. I mean, yung Thank tawa-tawa yung you, mga Still Your tao doon sa Angel. Thank you, Cooper KS in Flores. Vancouver. Thank you, Josa Marix. Oo. Thank you, AR_A_Z. Thank you, Ken CC. Feeling Thank ko you, Sweet nakakatawa siya Crazy dito. Mylene. Witty. Thank you, Kendall Uwood, Jovan Burley, and RK_26. Nahugasan mo na yung size. RK_26_. Thank you. Magbabalik siya. Tapos, ano pa ba? Tapos, nung kinatagalan si Justin, parang nag-gets ko na yung idea na, rich kid to na Oo, rich kid na para pag sinamahan mo to, ililibre ka niya kahit saan. Parang gano'n. Pero generous si Justin dati. Oo, minsan may training kami, tas wala kaming pera, bubunot siya ng gagawa siya ng palabunutan. Kung sino mabunot niya, ililibre niya ng lunch. Talaga? Oo, gano'n. Paano ayos si mama? Sabi niya, bubunot ako ngayon. Kung sino mabunot ko, lilibre ko ng ng dinner worth 150. Hindi, mga meron ganon. kasing raffle, may mga pangalan dun sa studio, mga iba random name, tapos sabihin ko, bigay kayo pangalan, pag tumama. Niliberty mo. Talaga? Ganon siya. O ikaw, Sayan, first impression. Digimon. Ano yun, no? Sabi lahat, pero noon ko kami oo. ng First impression ko sa SB19. Oh my God, mababash ako. Okay lang yan, kilala ka naman nila. May fans ka na nga. Oo nga. Okay lang. Guys, magagalit ba kayo kay Sayan pagka sinabi niya yung totoong reason? Na-meet ko sila nung hindi pa sila SB19 sa event. Trainees pa lang. Oo, trainees. Pero Trainees. sila yung pangalan namin. Sa isang event. Oh, hindi daw sila magagalit. Tapos may common friend, may friend, Classmate namin. may kaklase kami ni Jana, inaya ako, pumunta para i-support. Tapos nakita ko, oh my God, Foundation Day. Kasi isa lang yung namin, isang foundation. Ako pinakamaputi, pero mas maputi pa sa akin yung Oo, foundation. tapos yung foundation na yun yung ginagamit sa aming lahat. Tapos kami pa Tawan-tawa ako sa kanila nung naman nagpa-perform. Tapos sumasayaw kami ng ano sila Momoland. Momoland Boom Boom. Ito ba yung nakadress kayo? Hindi pa. Yung White sila noon. Tapos pinipilit ako nung manager niyo dati magpa-picture. Sabi ko, ayoko.
Tapos, pinasign up niya ako dun para sa newsletter niya ata noon. Binigyan ako ng photocard ni Ja.